Kamusta, Leo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa relationship sa iyo at sa person mo. Sa huli kukuha ko ng charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong mystical card na I feel alone. Ito yung nararamdaman mo sa sitwasyon mo ngayon. Pero kahit anumang problema ang pinagdaraanan mo, sisikat din ang araw para sa iyo. At itong card din na ito ang sign sa abot-tanaw na pangarap. Gamit pa tayo ng ibang mystical card para malaman pa natin yung ibang detalye. At saka yung card mo patungkol din sa healing at growth. Kaya feeling mo mag-isa ka kasi merong unhealthy na attachment. May posibilidad na hindi maganda yung koneksyon mo sa kapwa o kaya sa person mo. At ito yung mga bagay na pinag-iisipan mo kung meron bang changes sa person or ikaw yung magbabago. Kukunin ko na ito guys, ito yung card mo. Maybe alam mo na kung ano yung katotohanan sa sitwasyon kaya may mga bagay na ikinakalungkot ka. At ang ilan sa inyo, ito yung nangyari sa iyo, yung nawala yung person or ginost ka niya. Kaya malungkot yung pakiramdam mo kahit na matagal na itong sitwasyon na ito. Mahirap talaga kapag walang closure. Ito yung isa sa dahilan kaya nagkaroon ng ghosting dahil na rin sa mga maling kaibigan or kakoneksyon pwedeng sa iyo or sa person mo. At kung ano man ang gumugulo sa buhay mo, sa sitwasyon, or sa isip, magkakaroon ng hustisya para sa mga nangyari sa iyo. Ang ilan sa inyo ito yung gusto mong mangyari, yung magkaroon ka ng hustisya kahit hindi sa husgado. Yun bang marinig ka ni God at protektahan ka? Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang tarot cards. Kasi pakiramdam ko sa mga cards mo, masyadong malalim yung iniisip mo at saka malalim din yung pinuguhugutan mo ng kalungkutan. Ang ilan sa inyo nauuwi ito sa debate, mukhang meron ding nakikisali. Ace of Wands in reverse, Four of Wands in reverse, Queen of Pentacles. Itong cards mo na ito na para sa relationship ay hindi mo makita kung ano yung magiging kapalaran mo sa present or in the future. Dahil sa pagkakaroon ng delay, hadlang, lalo na ang problema sa financial. Kasi ang ilan sa inyo, meron kang sinanla. At saka feeling mo, katapusan mo na dito sa mga cards na ito. Pero, hindi naman lahat negative sa buhay mo. Merong person na tutulong sa iyo. Or merong unexpected na himala na mangyayari sa buhay mo. At kapag dumating itong swerte or tagumpay, huwag mo na itong pakawalan. Pakaingatan mo, tao man ito or financial. Sa career, ang ilan sa inyo, meron kang ina-applyan na trabaho pero hindi ka natanggap. Sobrang disappointed ka.
Pero nakadalawang cards na para sa ilan na nagkakaroon ka ng problema sa mga kasamahan mo. Kasi hindi kayo magkahulihan ng ugali. At ang advice ng mga cards para makaiwas ka sa negatibo, maging professional ka sa trabaho na pinapasukan mo. At kung meron ka mang problem sa career, naghahanap ka ng trabaho o kaya sa negosyo, merong person na tutulong sa iyo para magkaroon ka ng kaalaman. Itong person na to ay skilled na, kumbaga marami na siyang na-experience sa buhay or trabaho. Pwedeng kapitbahay mo siya, kaibigan, or katrabaho. At yung isa pa sa online, kumbaga merong maririnigan ka ng positive advice na magiging malaking tulong sa iyo para ma-motivate ka or ma-inspire. Ang ilang single, hindi mo pinapakita yung interest mo patungkol sa love. Kasi ang ilan sa inyo, hinihintay mo pa rin yung past person mo. Gusto mo kasi magkaroon ng clarity patungkol sa past. Ito yung mystical card mo, I am captivating. Ano man ang gender mo, nilikha ka ng Diyos na may angking talino, kakayahan, at kagandahan. Kahit marami ng kakayahan na naibigay sa iyo, hindi mo kailangang malungkot katulad ng sinasabi ng card na ito. Kasi tutulungan ka pa rin ng spirit guide or angel mo. Na para mas makita mo ng malinaw yung journey na dapat na tinatahak mo. Mas harapin mo yung present kasi mas maraming opportunities na para sa iyo kaysa sa mga natapos na. Sa relationship, ang ilan sa inyo nawala yung spark sa relasyon kaya pati yung family nyo ay naaapektuhan. Ibig sabihin nito, meron kang mensahe na gustong iparating sa person. Pero, hindi mo na makita yung account niya o kaya block ka. Ang ilan nauunahan ng hiya kaya hindi masend yung message. Ito yung isa sa dahilan kasi ang ilan sa inyo, magkarelasyon kayo ng person mo, kailangan nyo maging connected sa isa't isa. At ang ilan naman kasi kaya nahihiya dahil gusto mag-propose sa totoong feelings. Ayan, maraming ipinakita. Kunin na natin ito. Pinapaliwanag ng mga cards na ito na ang ilan sa inyo, matagal mo nang karelasyon yung person mo. Gusto mo nga kayo na panghabang buhay. Pero mukhang hindi ito yung naging hindi ito yung nangyari. Kasi nagkahiwalay kayo or merong panilin lang sa koneksyon at nalaman mo ito. At dahil sa magulong sitwasyon, hindi mo na alam kung ano ba yung itatakbo ng buhay mo or ng relasyon. Pangalawang card na yan na may pagkalito. Itong card din na ito ay pangalawang card na rin na kailangan mo ng oras para isipin kung ano yung mga bagay na dapat mong bigyan ng atensyon. At itong card naman na ito ang nagsasabi na lakasan mo yung loob mo. Kung sa naunang card nalulungkot ka, dito meron ng pag-aksyon sa mga bagay na nagpapagulo sa isip mo. At saka kung noon may delay, hindi na ito mangyayari sa iyo kasi meron ng pagkilos dito sa cards mo. Ang ilan naman na nasa relationship, mas pinapairal mo yung pagiging practical kesa sa unahin yung ibang problema. Kasi kung hindi mo maprotektahan yung person mo, sinisikap mo naman na protektahan yung family nyo. Hindi mo ito pinapabayaan kahit na meron kang pinagdaraanan. The Wheel of Fortune, 7 of Swords at 9 of Swords. Sa cards mo na ito, magiging pabor na sa iyo ang kapalaran.
magkakaroon ng abundance at growth. Pinapaalalahanan ka lang ng mga cards na huwag basta-basta magtitiwala para hindi magiging mahirap muli yung buhay mo. Kung negosyante ka man or may sarili kang trabaho or meron kang extra income, mas maganda na yung magiging takbo ng buhay mo. Ang pag-ingatan mo sa financial ay yung investment kasi merong taong makulit na pipiliting ka talaga na mag-invest or yung marami siyang magandang sasabihin sa iyo. Meron ding person na magsisinungaling siya na kunwari kailangan niya pero hindi naman talaga. Kumbaga, pang dagdag lang yun sa mga kailangan niya. At yung tiwala mo sa person na ito ay masisira. At kung meron ka ng problem sa financial, kailangan ng pagkontrol at saka huwag masyadong mag-isip ng negatibo. Kasi makakaisip ka ng paraan or solusyon sa problems mo. At saka ang ilan, mag-ingat sa magnanakaw. Sa mga single, merong potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Pero dahil na rin sa na-experience mo sa nakaraan, marami ka nang natutunan na lesson, dito mo i-apply sa bagong person. Para hindi na maulit muli kung ano man yung naramdaman mo sa nakaraan. Kasi meron ka pa rin talaga makikilalang potential person na mapanlin lang or hindi totoo sa iyo. Nasa proseso ka pa lang kasi ng paghahanap kaya pinaghahanda ka na ng mga cards para hindi ka na sobrang masaktan. At para magtira ka rin ng respeto para sa sarili or pagpapahalaga. Ito yung card ng person mo. I am a voice. Itong mystical card ng person mo, katulad mo, marami din siyang gustong sabihin. At ang advice ng card na ito para sa person mo ay mas makakatulong pa nga yung masasabi mo yung totoong feelings mo. Para pareho nyo malaman ng person mo kung compatible ba talaga kayo sa isa't isa. At paalala ng card na ito na mas maiging harapin na yung problema habang hindi pa ito malala. At saka huwag pasamain yung image sa person para layuan ka lang. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay pilit yung inaayos ng person mo ang relasyon. Ito yung card ng person mo, inspiration, na sa tuwing makikinig siya ng music, marami siyang magandang naaalala at nakakapag-relax din siya. Mas nauunawaan niya yung buhay niya sa tahimik, paikinig at kalma. Maybe dahil sa may mga misunderstanding sa relasyon niyo. At itong biglaang pagbabago or desisyon na gagawin niya sa relasyon niyo or buhay niya. Kasi nga hindi niya sinasabi kung ano yung mga problems niya sa iyo or sa buhay. Magkakaroon ng bagong koneksyon. Kasi kapag focus ka palagi sa negative, ang makikitaan mo ng magandang image yung ibang taong nagmamalasakit sa iyo. Nabibigyan na ng kulay. Ayan o, nagkaroon na ng third party. Pangatlong card na ito guys. Para sa panlilin lang. Hindi maganda yung ganitong sitwasyon kasi mas lalo mong pabibigatin yung problema. Pang-apat na card na ito na meron talagang third person na nanggugulo or nanghihimasok. Kaya pala ang ilan sa inyo, inabandona na ng person mo yung relationship, kumbaga tumakas na. Pero makukuha mo pa rin yung hustisya. Kahit na nagkamali ka man or maganda yung
nagawa mo sa kapwa. Si God ang magdedesisyon niyan. Ituloy ko na guys, sa cards mo ipinakita na kahit sinisikap mong ayusin ang relationship niyo ng person mo, hindi mo pa rin talaga makalimutan yung pagkakamaling nagawa niya. Ito na yung cards ng person mo. Page of Cups, Two of Pentacles, at Six of Swords. Sa relasyon, kung nawala yung spark, pinakita rin dito na nakatatlong cards na meron talagang person na ng ghost or tumakas sa problema. Kumbaga, mas pinipili ng person mo yung sarili niyang katahimikan. At happiness. Kasi pinapakita sa cards niya na may pagkaano pa siya, immature sa mga ginagawa niyang desisyon na akala niya tama. At base sa mga cards na ito, kung gusto mong tapusin yung sitwasyon o relationship, tapusin mo ng malinis. Ang ilan sa inyo dahil na rin sa iba't ibang problems na dumarating sa buhay mo, ay pati yung kalusugan mo ay naaapektuhan. Minsan okay ka, minsan naman hindi. At saka ang ilan sa inyo kaya nagkakaroon ka ng health problem dahil na rin sa panahon, paiba-iba. Ang ilan sa inyo dahil sa stress ka, ang pinagbuntunan mo ay pagkain. Kaya nadagdagan yung timbang mo. Sa healing, medyo matagal yung paggaling mo. Kaya bawasan yung stress at saka yung kapaguran ba. Ibalanse mo ng tama yung pamumuhay mo at saka kalusugan. Simulan mo na magkaroon ng healthy eating plan at saka magkaroon ng simpleng exercise. Ang ilang single, nakatatlong cards ka na merong younger person na gustong-gusto ka. Pero pinapakiramdaman mo pa yung sarili mo kung maikipagrelasyon ba or hindi. Itong additional card mo na Six of Cups ay magkakaroon na ng pagtanggap sa sarili kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon or nangyari sa nakaraan. Magkakaroon na ng positibo at saka adjustment sa buhay mo dahil na rin sa mga tamang desisyon na gagawin mo sa buhay. Yung galit, pagsisisi, or panghihinayang, itong card mo na ito na Six of Cups ang nagsasabi na magpapatuloy ka. At mas pagtutuunan mo ng pansin yung mga taong nagmamalasakit sa iyo at yung magandang nangyayari sa buhay mo. Sa relationship, magkakaroon ng desisyon ng person mo patungkol sa financial kung paano niya ito pantay na mahati para sa sarili niya at saka yung obligasyon niya sa iyo. At kahit magkanya-kanya man kayo ng person mo, ito yung simula na magiging maayos na yung connection niyo. Ito yung angel number mo. God is about to open that door you have been praying for. Kasi kung sa iyo, sa cards mo, pinapakita na gusto mo ng clarity sa situation, itong person mo naman ang gusto niya yung kapayapaan. Yung kapayapaan at clarity, matatagpuan mo yan sa simbahan kapag ka nagdasal ka para matatama yung direksyon ng buhay mo. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac na nangunguna. Pwedeng zodiac sign mo ito or zodiac sign ng person mo. Leo, Pisces, Aries, at Aquarius. Ang next, ikaw na yung bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon.